Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa ating maliit na programa o vlog, ang Tambayang Makabayan mga katambay. Ito po, meron po tayong kukomentuhan. Nakakalungkot po mga katambay sa nangyayari po sa mga kapwa natin manggagawa na talagang nakakatulong po ng malaki sa ekonomiya ng ating bansa. Pero ito po, nagkakaroon po ng problema ang ating mga OFW sa bansang Lebanon at medyo at nakikita natin na napakabagal ng pagtugon, response ng ating pamahalaan. Sa kabila ng umiinit na po ang tension doon, ngayon pa lang po nagpaplano na magpapadala ng tulong o sinasabing rapid response team ang ating pamahalaan o yung mabilis na sinasabing makakatulong ang pagtugon ng pamahalaan mga katambay. Busy kasi ang ating pamahalaan mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Magpapadala ng Rapid Response Team ang OWA, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa bansang Lebanon para tumulong sa mga Pilipino sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Bukod pa ang mga nasabing grupo sa mga kawani ng mga ahensyang naka-standby na sa rehiyon. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, mahigit sa 700 Pilipino na ang nagpalista para sa repatriation efforts ng pamahalaan. Nakahanda naman ng Kongreso na umasiste sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling kailanganin ng karagdagang pondo upang matulungan ang mga kababayang naipit o maiipit sa gulo sa Lebanon. They go through this ng madalas-dalas. So yung panic natin dito, hindi pareho ng panic nila doon. But of course, we're always ready in case they want immediate repatriation. Dung huli naming bilang, mayroong 738 na request. Pero magugulat nga kayo, yung iba nagbabago isip. Si DMW and O was able to come up with the cash package. Kami naman sa House, we're looking at how we can also complement that with whatever government programs are made available to us. Of course, our oversight of the functions of DMW will go a long way in making sure na efficient at responsive ang repatriation efforts natin. Nakatutok po tayo and we're helping in whatever way we can. Puro nakatutok lang po ang gobyerno natin, pero wala pa yung response doon. Magpapadala pa lang mga katambay. Ibang-iba. Nakakaawa po mga katambay, para tayong namamalimos ng tulong sa gobyerno. At puro plano at gagawin, pati po ang Kongreso, Kamara, mag-aasiste. At kung kinakailangan daw ng dagdag na pondo, gagawin nila. Hindi po kailangan yung mga plano mga katambay, yung gagawin pa lang. Ang kailangan po natin, ora mismo. Pilipino yan. Manggagawa natin yan. Kailangan natin protektahan yan. Kahit anumang oras, ora mismo. Di ba? Ang laki po ng naitutulong po niyan sa bansa natin, mga manggagawa natin, mga OFW. Bakit po hindi natututukan ng ating pamahalaan? Nasaan po ang Pangulo natin? Na sana'y siya yung nagpupush dyan. Nagsasalita. Bakit po ang nagsasalita? Ang OWA at ang Department of Migrant Worker. Saka itong Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs, mga katambay. Sila po, ibang-ibang pagmamahal nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mga nakakaproblemang ganyan, iringan ng bansa sa Middle East, ang Israel, di ba? At yung mga Muslim na country, nadadamay na pati ang Lebanon. Mga katambay, di po ba? Na kulang 1,000 na po yung nangailangan po ng assistance ng gobyerno. Kailangan na sa lalong mabilis, sa lalong madali. Di ba? Hindi po yung puro plano kahit sinasabi ng isang I think artista ito secretary po, administrator ng OWA, si Arnel Ignacio. Di ba? Artista ito pero siya mismo sinasabi niya, sana po dalasan dahil yung sitwasyon doon, hindi iba ang sitwasyon na nahan doon, na may putukan kaysa yung nahan dito tayo sa Pilipinas. May patama po yun, si Arnel Ignacio, may patama sa gobyerno. Kasi naranasan niya rin, kasi hindi po siya nawala sa OWA.
sa pagkakatanda ni Kamanong. Di po ba? Naranasan niya yung pagiging tungkulin niya nung panahon ng past administrasyon ni dating Pangulong Duterte na hindi ganito ang pagtugon sa mga OFW. Di ba? Nagpapadala agad ang Pangulong Duterte nung panahon na yon. Nagpapadala na eroplano, may mga kasama pa sundalo, sumasalubong, sumusundo. Talagang ginagastosan ng pamahalaan yung mga OFW. Ganun po niya kalingain ni dating Pangulong Duterte ang mga OFW. Minahal niya po. Dahil alam ng Pangulong Duterte na napakalaking ambag ng mga OFW sa ating bansa. Bakit ngayon? Bakit ngayon, mga katambay? Walang Pangulo na dumidikdik. Pinupursige. You know? Kahit eroplano ng Pangulo, padala ron. Mabilisan, di mo ba? Aksyon. Hindi yung ngayon pa lang kayo magpapadala ng sinasabing rapid response team, yung sinasabing pagtugon para makatulong sa mga OFW natin. Ngayon lang. Mga tambay, ilang araw na ito. Itong issue na ito, di ba? Hindi nga lang kinukomento ni Kamanong dahil iniintay ko yung agresibo. Hinahanap ni Kamanong yung katulad ng response ni dating Pangulong Duterte. Tinututukan niya. Lalo pagdating sa OFW, di ba? Lahat. Dahil minahal, binigyan ng talagang ibang respeto ng dating Pangulong Duterte. Napakalaki ng respeto niya sa mga OFW. Talagang napakalaki. Pinoprotektahan niya ito, di ba? May mga bansa sa Middle East, kinakawawa ang mga ating mga manggagawa, di ba? Mga OFW. Meron pang pinapatay. Ano ginawa ni dating Pangulong Duterte sa mga isang bansa ng Middle East? Di ba? Ano sabi niya? Sige, once na gawin nyo pa yan, malaman ko yan, at malaman ng bansang Pilipinas, never na kami magsesend sa inyo ng manggagawang Pilipino na mga OFW. Kinakatulong nyo na kami sa bansa nyo, tapos hahalayin nyo pa, papatayin nyo pa, paparusahan nyo pa, hindi nyo pa pasusweldohin ng tama. Di ba? Di ba tumino ang mga kumukuha sa ating manggagawa, di ba? Ang mga bansa na maliit ang pagtingin sa ating mga manggagawa, sa ating mga OFW, di ba? Nung ginawa ng dating Pangulong Duterte, di ba? Mga tao tayo, hindi tayo hayop, para hindi tayo pakitaan ng maganda, di ba? Dahil kung wala pong OFW sa mga bansa nila, ano ang mangyayari sa bansa nila? Mayaman ka, pero wala naman tumutulong sa'yo na OFW. Sige nga. Napakalaking bagay din po ang ibinibigay. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, di ba? Ni Katambay Manong, respetuhin mo, mahalin mo ang mga OFW. Napakalaking remittance ang dinadala sa ating bansa ng mga OFW na nagagamit po ng mga politiko. Ang mga remittance, mga dolyares. Di ba? Tapos ganito lang ang makikita nating response. Yung mga release statement ng OWA, ng Department of Migrant Workers, saka ng DFA, ng Department of Foreign Affairs. Ganito lang. Ganito lang kababaw, ganito lang sila magbigay ng tulong sa mga OFW natin na anytime pwede silang mamatay doon. Ibang-iba talaga. Nakakamiss talaga. Nakakamiss yung isang Rodrigo Duterte. Ngayon, ang inaasikaso ng pamahalaan natin, busy. Busy sa politika. Katulad ng Kamara, busy magparami ng kaalyadong ng mga kaalyado nilang sinasabing magpapanalo sa kanila. Di po ba? Nagpaparami na alyansa, mga tambay, ibang klase. Mga partido, yan ang pinupus nila. Di ba? Sa Kamara, hindi napansin. Ilang araw na po, linggo, buwan. Talaga nagpapalakas po sila ng alyansa. Yung partido, mga gobernador, susunod niya, mayor, ang mga kapitan. Di ba? At nakatutok ang Kamara sa mga Duterte. Sa dami ng problema ng bansa, kasama ng OFW. Nakatutok po
sa mga Duterte ang Kamara. Ngayon, Duterte pa rin ang tinututukan at asawa ng Vice President. Kumukuha pa ng testigo sa kulungan. Para lang ito sinasabing masiraan, mga tambay. Ibang klase. Ganon din sa Senado. Nakatutok po. Doon po sa anak ng artista, mga senador, na sinasabi yung anak ng artista ay nahalay daw. Dapat, pwede naman dalhin yun sa korte, sa NBI. At nakatutok din doon sa sinasabing mayor na nakatakas daw. Mga katambay. Tapos, sino sisihin mo? Di ba sila rin? Dahil sila yung taong gobyerno. Di ba? Sino sisisihin mo dyan? Si Juan de la Cruz. Yung kakulangan nila, ibabalita sa'yo, kapalpakan nila lahat yun. Kapalpakan nila yun. Hindi natin kapalpakan yun. Dahil tayo, ang trabaho lang natin, lalo tayong mga OFW, magbigay lang ng tax, magpasweldo sa kanila. Yung lahat ng kapalpakan sa gobyerno, sa kanila yun. Dahil sila yung nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Tayo, nagbibigay lang tayo ng pera, remittance, na yun naman yung sinasabi na niwawaldas nila di umano, mga tambay. Nakakalungkot lang po, OFW, ito, nasa bingit ng alanganin ng mga buhay, may mga pamilya yan na nasa Pilipinas, nasa ating bansa, na yan mga umaasa, kaya mga nag-abroad yan. Kaya nag-abroad ang mga Pilipino dahil walang trabaho na maganda sa ating bansa. Nakikipagsapalaran ang mga OFW sa ibang bansa kahit napakasakit sa kalooban. Di ba? Napakasakit sa kalooban, mawalay ka sa pamilya mo, sa mga anak mo. Di ba? Dahil kaya ka umalis, maibangon mo man lang sa nagkihikahos. Napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon, di ba? Sa ating bansa. Nagmamahalan lahat. Dami-dami. Pagdating sa mga taxes na mga OFW, isang damukal na bayarin, mga taxes na kukunin sa'yo. Dahil inaasahan mo, may seguridad ka sa bansa mo. Pero, itong mabilis na yan, ito sa tingin kaya ng gobyerno, mabilis na itong ginagawa nilang response. Mabilis na kaya ito, mga tambay? Mabilis na sa tingin nila itong ganito na magre-release ng statement na mabilis na nilang magagawa. Dahil ito na, padadala na namin yung rapid response team. Mabilis, na pagtugon para dito sa mga kababayan natin na mailikas, mga tambay. Kung yan ay mabilis, ang balita sana sasabihin sa taong bayan, nahando na! Umalis na! Yung ating eroplano, kung ano man ang dala. Yung eroplano sinasakyan ng Pangulo, yun ang pinadala para makuhang mabilis ang ating mga OFW. Hindi Tutugunan pa lang, aalamin pa lang ang mga pangangailangan. Ganon. Nakakalungkot lang dahil, dahil nararamdaman ko, mga katambay, yung buhay ng isang OFW na malayo ka sa bansa mo. Para lang, mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Tapos, inaasahan mo, meron kang pagka sa loob ng, para dito sa sinasabing kagipitan na darating sa'yo, na meron kang aasahang bansa na tutulong sa'yo, na naikinabang naman sa remittance mo. Kaya ang Pilipinas hindi basta-basta bumabagsak ang ekonomiya dahil sa tulong ng mga OFW. Kung tanggalin mo lahat ang OFW, ang remittance, bagsak ang bansa natin. Babagsak. Di ba? Sa laki ng korupsyon, sa laki ng mga korupsyon sa bansa natin, kung walang mga OFW, mga katambay, bagsak tayo. Di ba? Dahil nga, sagana sa korupsyon. Kaya nga lang, hindi tayo bumabagsak basta-basta dahil nahandyan ang mga OFW nating mga kababayan na patuloy nagtatrabaho sa labas ng bansa at dinadala sa bansang Pilipinas ang makita. Di ba? Pero, ganito lang ang makikita natin sa gobyerno. Wala man lang nilalatag na talagang yung sinasabing mabilis. Bakit sinasabi ng PNP na mabilis na ang Pilipinas lalo sa pagtugon ng problema? Dahil sa Pilipinas, meron na tayong 911 daw, parang sa California.
sa Amerika. Within 58 seconds lang, nandiyan na response. Bakit dito? Kailangan natin i-response. Yung mga OFW, ilang araw na. Hirap pa rin natin tugunan. Ngayon pa lang tayo a-action. Ngayon pa lang magpapadala ang mga department natin. At hindi yata nakikita natin yung pinaka-agresibo. Yung pinaka-agresibo dapat Pangulo. Pangulo sana maging agresibo rito. Di ba? Dahil unang-una, tinangkilik siya. Isa sa nagpanalo sa kanya ay mga OFW. Kasama na si Kamanong sa bumoto, mga tambay. Yung sinasabi nga po ngayon na parang nabudol na rin ang karamihan. Lahat yata na bumoto na OFW ay kasama na rin yung BP Sara na sa mga nabudol, mga tambay. Pagkatapos makuha ang iyong boto, bahala ka na sa buhay mo. Ganun po ba? Pero, yung aming dinadalang remittance sa bansa, tanggap lang ng tanggap ang gobyerno. Ganun po ba? Gising-gising naman po mga halal ng bayan. Sir, Mr. President, sana po ipakita nyo po sa mga Pilipino, hindi po puro pamumulitika ang nakikita namin sa mga inilalabas pong release ng mga mainstream media. Puro politika po. Puro Duterte ang issue natin. Pero ito, kung kay Pangulong Duterte yan, kay dati Pangulong Duterte, nahando na ang response agad. Napakabilis. Hindi pa lumalala ang sitwasyon, nahando na. Kukunin na yung mga OFW natin dahil naranasan natin yan, di ba? Naranasan po natin yung mga ganyang meron din sa panahon ni dating Pangulong Duterte na naiipit pero ginagawa niya agad ng paraan. Nagpapadala siya ron. Mga general, di ba? Mga talagang makakatulong. Di ba? Talagang update lagi, nakaka-updated lagi ang dating Pangulong Duterte sa mga kababayan nating OFW. Di ba? Nakakalungkot lang. Kayo po mga katambay, kasi nadala lang po si Kamanong dahil mga kababayan natin na mga OFW na napaka-importante sa ating bansa dahil isa po ito sa bumubuhay na ekonomiya natin. Pero nababagalan si Kamanong sa response. Parang tayong response pagong, mga katambay. Parang pagong. Pero sa pamumulitika, napakabilis natin umaksyon sa pamumulitika. Kahit sa kulungan, kumukuha tayo ng testigo. Napakabilis gumawa ng sinasabing mga kwento-kwento pagdating sa politika. Pero ito, baliwala na po ba to? Kung hindi po ito ipupus ng media, ng mainstream media, hindi rin ito magbibigyan ng mabilis na aksyon. Palibasay, nasa Pilipinas tayo lahat. Kaya nga nakapagsalita ang isang sekretary, ang Arnel Ignacio, na sana daw po ay bilisan o dalasan ang pagtugon. Dalasan. Dahil nga mabagal at hindi madalas. Kaya nakapagsasalita ang Arnel Ignacio, mga katambay. At nakapagsalita rin na tayo kasi hindi natin nararamdaman dahil tayo nasa Pilipinas. Sila yung naiipit doon. Na anytime pwedeng bagsakan ng bomba. Di ba? Nakakalungkot. Ay, mga katambay, talagang sa Pilipinas, mga Pilipino nagkakaproblema. Pagdating sa labas ng bansa, mga Pilipino pa rin nagkakaproblema. Ganun pa rin ang nangyayari sitwasyon. Mabagal na pagtugon, mga katambay. Tulog. Sino kaya ang lagi tulog, mga katambay? At walang update sa atin. Walang salita. Hindi nakikipag-usap sa tao. Walang report, walang live, hindi nagla-live, mag-report ng nangyayari, update. Di katulad ni dating Pangulong Duterte, naka-live siya agad. Pinaalam sa atin na nangyayari. Ngayon, lagi yata nakasarado ang Malacanang sa mga issue na dapat pag-usapan, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong, natawa lang dahil talaga sa problema ng bansa, tatawanan mo na lang, mga tambay. Kayo po, mga kapwa ko OFW, ingat-ingat po. Magdasal po tayo at ingatan po tayo ng may kapal. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang po tayo sa Panginoon, mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko OFW. Ingatan nawa po.
May awa po ang Diyos. Malalagpasan po natin yan. Muli po, maraming salamat po. Isama po natin sa dalangin ang ating mga kababayan sa Lebanon, mga katambay. Sa muli po, paalam, bye-bye. Ingatan nawa.